Isipin mo na ikaw ay isang dayuhan sa isang lugar kung saan kinamumuhian ka ng mga tao. Oo, dahil lang sa lahi o kaya sa pinangmulan mo? Tapos pati sa paniniwala mo. Wala kang kampi, 'di ba? Wala kang laban sa lipunan. Araw-araw paggising mo alam mong yung buong sistema ng bansang tinitirhan mo nakadisenyo para pabagsakin ka. Grabe, nakakasakal na sitwasyon yan. Sobra. At ganyan na ganyan ang eksaktong sitwasyon na hihimayin natin ngayon sa ating malalimang pagtalakay. Titingnan natin yung mga tala mula sa unang kabanata ng Exodus tungkol sa mga Israelita. At isasabay natin dyan yung pag-unawa sa mismong kaluluwa ng bansang umalipin sa kanila. Gagamitin natin yung mga detalye mula sa sikat na aklat ng mga Ehipsyo, yung Book of the Dead. Ba ang isang maliit na pamilya naging isang dambuhalang bansa kahit pa dumaan sila sa pinakamatinding pang-aapi. Saka namuhay sa isang lipunan, may ganap na kakaibang paniniwala. Ang nakakapanindig balahibo kasi rito parang naipit yung mga Israelitas sa dalawang magkaibang puwerse. Dalawang puwersa? Oo, sa isang banda, nandyan yung pisikal na kalupitan. Tapos, sa kabilang banda naman, mayroong kang isang nakakalasong espiritual na kapaligiran. Kaya kapag pinagsama natin yung kasaysayan mula sa Exodus saka yung ritual sa Book of the Dead, mas maiintindihan mo kung gaano kakomplikado yung laban nila. Correct. Hindi lang kasi ito kwento ng mga aliping na pinagagawa ng piramide. Kwento ito ng pag-aaklas ng isip at kaluluwa. Magsimula tayo sa pisikal na realidad nila noon. Alam natin yung batayang kwento, di ba? Mula sa 70 miyembro ng pamilya ni Jacob na sumilong sa Ehipto dahil sa tagutom. Tapos lumipas yung mga henerasyon, biglang dumami sila ng sobra. Ayun nga, naging isang malaking komunidad. Kaya lang pumanaw na si Jose. Yung taong nagligtas sa Ehipto. Oo. Tapos ang nakaupo na sa trono, isang bagong paraon na parang binura na sa kasaysayan yung kabutihang ginawa ni Jose. Ang nakikita na lang niya ay isang malaking komunidad ng dayuhan. Isang klasikong politikal na pangamba. Kasi ang pumasok agad sa isip ng paraon, paano kung maging banta sa seguridad ng Ehipto itong mga dayuhang ito? Lalo na't ang dami nila. Oo, sa isip ng mga Ehipsyo, paano kung may sumalakay na kalaban mula sa labas? Napakadali para sa napakaraming mga Israelita na ito na... Na kumampi sa kalaban, di ba? Exactly! Kumampi sa mga kaaway, magaklas at pabagsakin yung Ehipto mula sa loob, kaya marahas yung solusyon ng Estado. Alisan sila ng kalayaan. Gawin silang alipin, ubusin ang lakas nila sa pagtatrabaho, pinatayo sa kanila yung mga malalaking lungsod, imbakan, yung Pithom at Raamses. At teka, kapag sinabi nating pagtatrabaho, hindi ito simpleng pisikal na pagod lang paggawa ito ng ladrilyo o bricks gamit yung putik at dayami. Sa ilalim ng nakakapasong init ng araw sa disyerto. Tapos may mga bantay na laging nakahanda, yung latigo. Ang lohika kasi ng paraon dito, parang kapag piniga mo yung bawat patak ng enerhiya ng isang tao maghapon, wala na siyang lakas mag-isip ng revolusyon. Saka lalong wala ng lakas para magpamilya at magparami. Pero dito papasok yung isang napakalaking kabalintunaan, isang paradox. Habang lalo silang pinahihirapan, lalo silang dumadami at kumakalat. Nakakagulat nga yun. Pansinin mo itong analohiya. Kumbaga, sa pag-aalaga ng halaman, di ba may mga uri ng pananim na kapag walang habas mong ginugupitan ng sanga, Mas nagiging agresibong tumubo. oo, imbes na malanta, mas kumakapal. Ganyan ang naging reaksyon ng populasyon ng mga Israelita. Pero ang tanong dyan, bakit imbes na mamatay sila sa pagod sa paggawa ng ladrilyo, lalo pa silang dumami? Ano ang ipinapakita nito tungkol dun sa kinatatakutan ng mga Ehipsyo? Alam mo, ang naging mekanismo ng pag-usbong nila ay hindi lang pisikal na katatagan. Kasi kapag ang isang grupo ay dumanas ng matinding pang-aapi at ibinukod sa lipunan, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Ano yon? Guguho sila o lalo silang magiging magkakaugnay. Titibay yung samahan.
Correct. Sa kaso ng mga Israelita, yung mismong pang-aabuso ng mga Ehipsyo ang naging panday sa komunidad nila. Wala silang maaasahan kundi isa't isa. Bukod pa dyan, may pinanghahawakan silang pangako mula sa mga ninuno nila. Sina Abraham, Isaac, Jacob. Oo, ipinapasa nila yung oral na tradisyon na yun gabi-gabi. Pagkatapos ng nakakapagod na araw sa gawaan ng ladrilyo, yung kwentong yun ang nagsisilbing panangga ng isip nila. Kaya habang sinusubukan silang duruging physically ng Ehipto, yung pagkakaisa nila ang bumubuhay sa kanila. At dahil dyan, kinalabutan at matinding natakot yung mga Ehipsyo. Nakita nila yung isang bagay na sumusuway sa lohika nila. May latigo sila, pero hindi nila mapigil yung pagdami ng lahing ito. Grabe, no? Ngayon, yung paggawa ng ladrilyo, hindi lang pisikal na parusa yon. Bahagi yun ng mas malaking sistema na nagpaparusa pati sa isip. Silipin naman natin kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga umalipin sa kanila. Dito napapasok yung nakakabaliw na kultural na kapaligiran ng Ehipto, saka yung mga detalye mula sa Book of the Dead. Kasi hindi lang katawan ng Israelita ang inalipin yung isip nila nakapaligid sa isang nakakabiglang sistema ng relihiyon. Oo, batay sa Book of the Dead, sumasamba yung mga Ehipsyo sa napakaraming Diyos, tinatayang nasa 1,500. Wow! 1,500! Tapos ang mga Diyos na ito, hindi sila manlilikha na nakahiwalay sa universo. Sila mismo ay bahagi ng kalikasan. Kaya nga marami sa kanila may anyong hayop, di ba? Bahaging tao, nakatali sila sa aso, baka, buwaya, sa ilog o sa araw. Andyan yung mga pangunahing Diyos tulad ni Ra. Yung sun god na tumatakbo sa kalangitan araw-araw, saka si Osiris. Yung Diyos na mga patay o ng underworld. Tapos pati yung Paraon, itinuturing na bahagyang Diyos habang buhay. Nagiging danak na Diyos kapag namatay. Pati nga yung alamat ng paglikha nila, kakaiba. Bago raw nagsimula ang buhay, may isa lang walang hanggang karagatan na walang buhay. Tapos, may lumitaw na hugis piramideng tumpok ng lupa. At doon, lumabas si Ra. Pero teka lang, may isang napakakakaibang detalye dito na nakita ko sa sanggunian. Lahat nitong 1,500 Diyos na ito, mortal sila. Oo, mortal. As in, mamamatay din sila. Paano ka sasamba sa isang bagay na may expiration date kung ang Diyos mo kayang mamatay? Hindi ba't nakakabawas yun ng pakiramdam ng seguridad para sa mga Ehipsyo? Sobrang nakakabawas. Sa kultura nila, ang mga Diyos tumatanda, nasasaktan at namamatay. Sa Book of the Dead nga, may mga orasyon kung saan tinatakot ng mga namatay na tao yung mga Diyos Tinatakot nila yung Diyos nila? Oo. Binabantaan nila ang kakagatin o sasaktan yung Diyos kapag hindi sila pinapasok sa paraiso. Tapos araw-araw si Ra gumababa sa ilalim ng lupa tuwing gabi para makipaglaban sa isang dambuhalang ahas ng kaguluhan, si Apophis. Kaya siya hindi nakikita sa gabi. Tama. At kung matali si Ra doon, hindi nasisikat ang araw at magugunaw ang mundo. Kaya yung sistema nila ay nakatayo sa bingit ng patuloy na pagkasira at takot. Pero wait, sinasabi natin na yung buong kultura nila nakatali sa takot at kawalan ng kasiguraduhan. Pero paano yung mga naglalakihang piramide? Yung mga obelisk at templong gawa sa malalaking bato na nakatayo pa rin ngayon? Magandang point yan. Diba nagpapakita yun ng matibay na debosyon? Parang simbolo ng kumpiyansa yun kaysa sa lipunang nabubuhay sa takot? Magandang tingnan yung mga monumento, pero kung uunawain natin ang dahilan, ang motivasyon nila, hindi kapayapaan o tiwala. Desperasyon yun. Paanong desperasyon? Dahil alam nilang mortal ang mga Diyos nila, yung mga piramide na yan, desperadong pagtatangka na patigilin ng oras. Kanlungan yan para siguruhin na may matitirhan yung kaluluwa ng paraon para mabalanse na ang universo kahit patay na siya. Wala silang nakikitang pag-asa sa isang permanenteng maninikha. Kaya gumugol sila ng yaman at buhay para lang magtayo ng panlaban sa pagkabulok. Dahil transaksyon lang pala yung pananampalataya nila. Transaksyon na nakabatay sa pagkontrol, mahika at kaba.
Dahil diyan may malaking epekto ito sa pang-araw-araw na buhay nila. At ito yung tinitiis ng mga inaaliping Israelita. Nakikita nila araw-araw yung kakatuwang relasyon ng mga Ehipsyo sa Diyos nila. Oo nga, no? Nakalagay sa tala na gumagawa ang mga Ehipsyo ng mga idolo bilang pisikal na lalagyan ng mga Diyos nila. Yung mga templo, literal na bahay. May kusina, may silid-tulugan. Tapos, ang pangunahing trabaho ng mga pari, alagaan yung mga Diyos at panatilihin silang masaya. Nabaliktad yung papel. Babasagin ng pari yung selyo tuwing umaga, lalapitan yung maliit na rebulto, huhugasan, bibihisan, lalagyan ng pampaganda, tapos hahainan ng inihaw na karne. Sa madaling salita, ang mga tao ang naging caregivers o tagapag-alaga ng mga Diyos. Imbes na ang Diyos ang nag-aalaga sa tao, na siyang konsepto sa Biblia, sa Egypto, ang tao ang alipin na kailangang mag-alaga sa Diyos para lang hindi ito magalit. At kung hindi nila gagawin, naniniwala silang hindi aapaw ang ilog Nile na nagpapatubig sa pananim nila. Grabe, napakabigat na pasanin yan para sa ordinaryong tao noon. Sobra. Yung ordinaryong Ehipsyo, takot sa paraon, tapos takot sa kalikasan na baka magalit yung Diyos kapag nakalimutan ng alay. Wala silang konsepto ng biyaya. Works-based sila. Kailangan mong sumamba at maging mabuti para hindi maparusahan. Tapos kailangan mong magpamamify para mapanatili yung patay na katawan na titirhan ng espiritu mo. Lipunan talaga silang sinasakal ng sarili nilang paniniwala. Ngayon, ipasok natin yung katayuan ng mga Israelita. Sa kalagitnaan ng nakakapasong kultura na ito, pisikal na pangaalipin, sa kamaling relihiyon, paano sila nananatiling matatag? Kung babalikan natin, nagsimula ito kay Jose pa lang, di ba? Oo, si Jose na naging pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng Ehipto. Ang kasaysayan niya ay malinaw na halimbawa ng pagsuway sa kaisipan ng Ehipto. Nasa tuktok na siya ng kapangyarihan eh. Napakadali sana sa kanya na yakapin na lang ang pagsamba kay Ra o Osiris. Para mas tumibay yung posisyon niya sa politika. Pero hindi niya ginawa. Nanatili siyang tapat sa isang Diyos. Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob na hindi nakikita at hindi namamatay. Ito yung naglatag ng minasyon sa mga susunod na henerasyong naging alipin. At may isang detalye pa sa mga sanggunian na parang ultimate flex nung paniniwala nila. Ano yun? Isipin mo ito, ang mga Ehipsyo sumasamba sa araw, yung mga Mesopotamians naman sa buwan. Ngunit sa kwento ng paglikha sa Biblia, noong nilikha ng Diyos ang araw at buwan, hindi man lang niya binigyan ng pangalan. Oo nga no. Parang ultimate flex. Sabi lang, malaking tanglaw at maliit na tanglaw. Isipin mo yon, ang pinakadakilang Diyos nyo, yung araw na sinasamba nyo araw-araw, sa kaniniwala namin, bagay lang yan na ginawa ng amin Diyos at hindi man lang niya inabalang bigyan ng pangalan. Hindi yun aksidente. Direktang theological na pag-atake yun sa pananaw ng mga karatig bansa. Para sa mga Israelita, yung araw ay simpleng lampara lang na isinabit ng malilikha. Wala itong sariling isip na manghihingi ng inihaw na karne. Kaya kawalan ng kapangyarihan yung kawalan ng pangalan. Pero wala bang nakitang pangib si Jose sa pagpapakita ng ganitong klasing pananampalataya sa isang lipunan na sanay pumatay para sa kanilang mga Diyos? Tiyak na malaking pangid yun. Kapag ikaw ang namamahala sa lipunang nakatali sa pananakot, yung makita ka ng grupong hindi natitinag ng pamamaraan mo, banta yun sa kapangyarihan mo eh. Banta sa mismong pundasyon ng paraon. Correct! Nakita ng mga Egyptyo na kahit anong pagpapahirap ang gawin nila, kinabukasan mas lumarami yung mga Israelita, mas lumalakas at mas nabubuhay. Hindi nila makontrol yung isip at kaluluwa ng mga ito. Nakakagulat talaga kapag binuo natin yung malaking larawan. Para sa iyo na nakikinig, yung kwentong ito ay hindi lang basta tungkol sa paggawa ng ladrilyo. Kwento ito ng pag-usbong ng isang bayan sa gitna ng dalawang mabigat na kalaban. Yung latigo ng paraon, saka yung laso ng 1,500 mortal na Diyos. Oo, ngulit nagtagumpay pa rin silang lumakas. At dito tayo mag-iiwan ng isang nakakapasong tanong. Nabanggit sa mga tala na kinilabutan at matinding natakot ang mga Ehipsyo dahil lalo silang dumarami.
mapapaisip ka talaga. Ano yung nagpasindak sa kanila ng lubusan? Ang buong kultura kasi ng Ehipto nakatutok sa kamatayan, sa pag-embalsamo, sa mga Diyos na namamatay, sa Book of the Dead. Marahil, ang naging kahinaan nila ay yung mismong sarili nilang sikolohiya. Nasindak sila dahil nasasaksihan nila sa mga inaaliping Israelita ang isang hindi mapigilan at supernatural na puwersa ng buhay. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng libo-libo nilang patay na Diyos. Eksakto. Paano mo haharapin ang ganitong klaseng puwersa na sumasalungat sa lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa mundo? Isang napakanain na tanong na mag-iiwan ng marka. Paano nga ba tinatanggap ng isang lipunang sanay sa pananakot at kamatayan ang puwersa ng buhay na bumabasag sa kanilang nakasanayan at dun sa sinimulan natin, ang pagiging dayuhan at inaapi? Sa huli, ang pagiging matatag mo ang pinakamalinaw na patunay ng katotohanan laban sa madilim na sistema. Isang panalo ng buhay laban sa takot. Maraming salamat sa pagsama sa panibagong pagsisid natin sa kasaysayan at hanggang sa muli nating malalimang pagtalakay.